I like your hair. I don't date GIs. Ever. Until. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Sunrise in Heaven na ipinalabas noong 2019. You ready to see the world? You're new here? I'm new here too. Sa kanyang unang araw sa army, na love at first sight kaagad si Steve sa magandang dalagang si Jan na nagsaserve sa kanya ng pagkain. Napakaganda ni Jan, kaya alam niya kaagad kung may gusto ang isang lalaki sa kanya. Ngunit hindi ito basta-bastang babae lamang. I don't date GIs. Yeah. Ever. Until. It's not gonna happen. Ang ama ni Jan ay isang Air Force commander. Minsan na nitong pinaalalahanan ang anak na huwag magmamahal ng isang sundalo dahil alam nitong ang isang lalaki na matagal nang naglagi sa barracks ay hindi marunong makisama ng maayos sa isang babae kaya hindi magtatagal ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pa din pinanghinaan ng loob si Steve at nagpatuloy pa din ito sa panunuyo sa dalaga araw-araw. Sa paglipas ng mga araw, biglang nagbago ang isip ni Jan at unti-unti ay nagugustuhan na din ito ang gwapong binata. Nang muli siyang yayain ni Steve na mag-date ay hindi tumanggi ang dalaga. Maybe. Maybe is better than a no. Sa wakas, ay pumayag si Jan na lumabas kasama ni Steve. Ngunit kailangan niya ng tulong ng kanyang matalik na kaibigan upang pagtakpan siya. Dumating ang araw na iyon at nakasuot ang dalaga ng pulang damit para sa kanilang date ni Steve. Bago siya umalis ng bahay ay nagpaalam muna siya sa kanyang mga magulang na manonood sila ng sine kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Julie. Nag-alinlangan ang kanyang ama, ngunit sa huli ay pumayag din ito at sinabihan siyang umuwi ng bahay ng 10:10 ng gabi. Gayunpaman, nang makarating sila sa sinehan, nadatnan nilang naghalikan sina Julie at ng kanyang kasintahan. Naasiwa namang nagkatinginan sina Jan at Steve. Upang mabigyan ng privacy sina Julie at boyfriend nito, naglakad-lakad ang dalawa sa paligid habang nagkikwentuhan ng kani-kanilang buhay. Matapos nilang makilala ng husto ang isa't isa, tinanong ni Jan si Steve kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Some guys think it's okay to talk to more than one girl at a time. I'm not one of those guys. You're the only girl I want to be talking to. Napahanga ang dalaga sa sinseridad na tugon ng binatang sundalo. Habang lumalalim na ang gabi, ay unti-unting nagkakalapit ang mukha ng dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, biglang sumulpot sina Julie at ang boyfriend nito. Nang oras na magpaalaman na ang dalawa, hinalikan na lamang ng binata sa pisngi si Jan. Pagka-uwi naman ng bahay, nalaman ng mga magulang ng dalaga ang tungkol sa pakikipag-date ng kanilang anak. Kinabukasan, inimbitahan ni Jan si Steve sa kanilang bahay upang ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Ngunit inilihim nito ang pagiging sundalo ng binata. Sinabi na lamang niyang nag-aaral din ito at tinutulungan siya sa matematika at magkaibigan lamang sila. Ang ama ng dalaga ay napaka-istrikto, lalo na sa pagkakaroon ng lalaking kaibigan ng anak. Matapos ng hapunan, inutusan pa nito si Steve na hugasan ang mga kanilang pinagkainan. Naiinis naman si Jan sa inasal ng kanyang ama, ngunit makikita kay Steve na desidido itong gawin ang lahat para sa dalaga dahil alam nitong lahat ng kanyang mga pagsisikap ay may kapalit na tagumpay. Ngunit bago pa man ibigay ni Jim ang kanyang basbas sa relasyon ng anak at ni Steve, ay nabisto nito na isa palang sundalo ang binata. Kaya nagalit ito ng husto at inakusahan ng binata sa kasinungalingan nito. Hindi naman nakapagkaila ang binata dahil totoong nagsinungaling ito.
Nang makauwi naman si Jim, sinermona nito ang dalagang anak dahil hindi nito tinupad ang pangako sa ama na hindi ito magkakagusto sa isang sundalo. Sinabi din nito na ililipat niya ng destino si Steve upang magkalayo ang dalawa. Nang gabing iyon ay tumakas si John upang makipagkita sa binata habang natutulog ang kanyang mga magulang. Ipinaalam ni Steve sa dalaga na plano ng kanyang ama na ililipat na siya sa ibang lugar. Para sa binata ay isa iyong pagkakataon para tumaas ang kanyang ranggo. Akala ni John na kagagawan lahat iyon ng kanyang ama upang paghiwalayin sila. Ngunit laking gulat ng dalaga nang alukin siya ni Steve ng kasal. Magkahalong tuwa at kilig ang naramdaman ni John, ngunit sinabi nito sa binata na nais niyang basbasan sila ng kanyang ama. Naunawaan naman lahat ni Steve ang nais ng dalaga kaya sinabing gagawin nito ang lahat upang sumang-ayon si Jim sa kanilang pag-iisang dibdib. Kinaumagahan, pinuntahan ni Steve ang ama ni John upang ipahayag ang pagmamahal sa anak nito at hingi ng kamay ng dalaga. Nang oras na iyon ay kasalukuyang nililinis ni Jim ang kanyang baril at sinabihan ng binata na kung nais talaga nitong pakasalan ng kanyang anak, ay kailangan muna nitong makapasa sa pagsubok na ibibigay ng matanda. Pagkatapos ay nagpunta ang dalawa sa shooting range para magsimula sa kanilang kompetisyon. Hinamon ni Jim si Steve na kung matatamaan nito ang botelya sa di kalayuan, ay maaari na nitong pakasalan ng anak. Ngunit kung sakaling mabigo ito, ay hindi na nito makikita pa ang dalaga. Ang unang putok na ginawa ni Steve ay hindi natamaan ang botelya dahil sa panglilito ni Jim. Gayunpaman, nang mapaputok muli ito sa pangalawang pagkakataon, ay hindi pa din natumba ang bote. Nakaramdam si Steve ng sobrang kirot sa kanyang puso. Kaya nang sumapit ang gabi, pinangatawanan ng binata ang kanyang pangako at nakipaghiwalay kay John. Nagmadaling umuwi ang dalaga na heartbroken at sinisisi ang kanyang ama sa lahat ng nangyari. He left me! He's gone! Because of you, you won! You lost me. Nang sandali namang iyon ay nakaramdam ng labis na pagsisisi si Jim at nalilito kung tama ba ang kanyang ginawa o hindi. Ngunit ang alam lamang nito ay ginawa niya ang lahat para lang protektahan ang kanyang anak. Matapos magtalo ang mag-ama, paulit-ulit pinunasan ni Jim ang kanyang sapatos. Sinabihan ito ng kanyang asawa na malinis na ang kanyang sapatos ngunit hindi ang kanyang konsensya. Sinulyapan nito ang babaeng nasa kanyang harapan at naalala ni Jim noong nililigawan pa lamang ang asawa ay nagpakahirap din siya. Kinabukasan, bumalik muli si Jim sa barracks upang makausap si Steve at ipinakita ang bote na kanyang binaril na may butas. Nangangahulugan na nakapasa ito sa pagsubo. Pinanindigan ng matanda ang kanyang salita, kaya pumayag na itong magpakasal sina John at Steve. Hindi naman nagtagal ay makikita ang dalawang taong in love na nasa marriage hall na ikinakasal sa harapan ng maraming saksi. Ngunit ang kaligayahan ng dalawa ay dumating sa panahong pangwakas na kanilang pagsasama sa loob ng 46 na taon. Makalipas ng mahabang panahon na pagsasama ni John at Steve, habang sila ay nasa sasakyan at pinag-uusapan ang masayang buhay, pagkatapos magretiro, biglang bumangga ang kanilang sasakyan. Nagtamo si John ng mga galos lamang, samantalang si Steve ay kailangan ng agarang operasyon dahil napinsala ang kanyang spinal cord. Nataranta si John at hindi matanggap ang mga pangyayari. Ang tangi lamang nitong magagawa ay manalangin kasama ang kanilang anak na babae para pagalingin ng Diyos ang kanyang asawang si Steve. Pagkatapos ng operasyon, nadurog ang puso ni John nang makita ang kalagayan ng asawa na maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. Naisip nitong gagaling ang kanyang asawa kung aalagaan na lamang nito. Unti-unting bumibigay na ang mga internal organs ni Steve at nabubuhay na lamang ito dahil sa aparatong nakakabit sa kanya. Nang makita ng mga doktor ang lumalalang kalagayan ni Steve, kinausap nila ng masinsinan si John na isuko na ang paggamot ng kabiyak
at hayaang mamatay na lamang si Steve ng may kapayapaan. Matapos marinig ni Jan ang payo ng doktor at ng kanilang 2 anak na babae, hindi pa din ito matanggap ang katotohanan. Labis na nagdurugo ang kanyang puso at ayaw nitong sumuko. Kinagabihan, umupo si Jan sa tabi ni Steve at ipinaalam ang sinabi ng mga doktor. Kahit hindi man makapagsalita ang kabiyak, ay nababasa nito ang nasa isip ni Steve sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Mas nanaisin ni Steve na mamaalam na may dignidad kaysa mabubuhay na isa na siyang lantang gulay. Kaya nagdesisyon si Jan na irespeto ang desisyon ng kanyang asawa na hayaang mamaalam na lamang ito ng tuluyan. Sa huling sandali ng buhay ni Steve ay naroon ang kanyang asawa, mga anak at matalik na kaibigan sa kanyang tabi. Pinatay na ng doktor ang lahat ng mga tubo na nakakabit kay Steve na bumubuhay na lamang sa kanya. Bawat isa sa kanila ay namamaalam na kay Steve na may mga luha sa kanilang mga mata. Talagang umaasa si Jan sa huling hininga ng buhay ng kanyang asawa ay hindi na nito mararamdaman ang sakit, kundi mainit na pagmamahal sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay at ang kasiyahan ng kanyang buhay ay walang pagsisisi. Nang mamatay na si Steve, nagpasya si Jan na hindi na magiging malungkot dahil darating ang araw na magkakasama silang muli ni Steve sa kabilang buhay. Ang pelikulang ito ay hango sa tunay na buhay na mag-asawang sina Jan at Steve Hartz na nagligawan noong taong 1960s. Nagpapahiwatig lamang na ang tunay at wagas na pag-ibig ay hindi hadlang upang ipaglaban ang tunay na pagmamahal at maaaring maghiwalay man sa mundong ibabaw at sa huli ay magkakasama pa din sa kabilang buhay. Maraming salamat mga kaboso! Ini-encourage ko po kayo na panoorin ang buong pelikula. I'm sure maiihi kayo sa kilig. At huwag din kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.